po sa ating lahat, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Okay. At sa patuloy nating papuri, pasasalamat sa Panginoon, 100% ipagkaloob niya ang ating mga kahilingan at panalangin sa Kanya. So ngayon, pag-usapan natin itong buwis. Nararapat ba sa Diyos o nararapat ba na tayo'y magbigay sa gobyerno? Tayo'y magbigay sa church? Alam nyo, nung wala pang pledge, wala pang tithe, ang term nila noon ay buwis sa templo ng Diyos. Wala pang buwis sa gobyerno, may buwis na ang templo ng Diyos. Kasi yan ay kautusan pa sa panahon ni Moises. So ang tanong nila, although may plano sila na kasi gusto nilang siraan si Jesus kung anong idea ni Jesus pwede nilang isumbong sa gobyerno. O si Jesus hindi pumayag sa buwis. Pero alam ni Jesus na gusto nilang masilo at makarating sa gobernador o emperador. So pag-usapan natin itong buwis sa templo ng Diyos. Kaya nararapat ba? Bakit kailangan nating maghandog, mag-alay? Ang term sa Old Testament, tithes, 10%. Imagine 10%. Bakit kailangan ng tao magbigay ng 10% sa templo ng Diyos o sa gobernador? Okay. Bago ang implementasyon na magbayad ng buwis sa emperador, ay nagbabayad na sila noon sa templo ng Diyos. Kaya tinatanong nila, kailangan bang magbayad o ayon ba sa kautusan? Kasi maging doble na ang buwis nila sa church, sa templo ng Diyos o sa emperador. Pero anong sagot ni Kristo? Ano bang sagot ni Jesus sa verse 21? Sabi niya, ibigay ninyo ang para sa emperador at ibigay ninyo ang para sa Diyos kung ano ang naayon sa Diyos. Now, bakit kailangan nating magbuwis? Siyempre, ang gobyerno may budget yan. Paano niya mapapatakbo ang pamamahala kung walang budget? Ganon din sa Diyos. Sa templo ng Diyos, meron ding budget, pamamahala, paano patakbuhin ng konsiho ang pamamahala ng simbahan. So, sa Old Testament, Deuteronomy 14:27, ang sabi ni Yahweh, kasi kailangan natin biblical basis. Kasi mga tao, si Father naniningil na naman. Di ba? Na-misinterpret natin na Diyos ang nag-utos dito, hindi si Father, kundi ang Panginoon. Deuteronomy 14:27, sabi dito, 10% ng inyong ani. Kasi noon, wala pang pera, ani. 10% ng inyong ani sa alak, langis, o mga alagang hayop ay ibigay ninyo sa templo ng Diyos. Kung hindi man hayop, kung gusto nyo 1 denaryo o 10 denaryo, yun, ibigay nyo sa templo ng Panginoon. Huwag ninyong kalimutang bigyan ang mga Levita. Sino ba itong mga Levita? Sino ba yung mga Levita? Ito yung mga pari. Ang mga pari kasi naka-assign para insenso sa mga handog ng Diyos. Ito mga Levita, sila yung manggagawa ng simbahan ng Panginoon. Either mga choir, mga sakristan, yan, mga tawag doon, mga Levita. Basta magkaiba yung Levita at pari. Kasi ang pari nakadesign talaga para mag-insenso sa mga handog ng mga tao. So bakit kailangan magbigay ng 10% sa pari o sa Levita kaysa inyong lugar? Kasi yamang sila'y walang kaparte sa lupaing minana ninyo. So ang mga pari, mga Levita, walang trabaho, walang pagmamay-ari. That is Old Testament. Kasi ngayon, ang mga pari may nagtuturo na rin. Pero sa biblical times, ang mga pari ay nakatalaga lang talaga sa templo ng Diyos. Kaya ang mga tao dapat magbigay ng 10%. Paano mabuhay yung mga manggagawa? Then may choir, may sakristan, pakainin natin yan. Kasi itong mga sakristan, hindi nyo pakainin, hindi na yan mag-serve. Itong mga choir ay bigyan nating pagpapahalaga bilang lingkod, nangunguna sa pagpapuri, pasasalamat sa ating Panginoon. So isa yan sa dahilan kung bakit maglaan tayo ng 10% para sa Diyos. Dahil ito'y para sa mga manggagawa ng Panginoon. Ngayon, ay sabi natin, hindi naman kami Hudyo, Father. Kaya may mga churches hindi sumunod sa 10%. Okay?
Yung ibang mga church, 10% yan. Obligasyon mo yan. Kaya, ang sa panahon natin, ang term natin ay pledge. Di ba? Yung sa pledge envelope ninyo. Wala nang amount dyan, walang rating dyan na 10% of your income. Kasi sabi nga ni Jesus, kung ano ang kalooban ng iyong puso, yun ang ihandog mo sa Diyos. Diba? Yun na yung panahon natin. Kaya pinalitan na yung tithes, pledge, mayroong love offering, mga ganun na yung term natin. So ang pari at libeta ay tanging walang lupain at trabaho noon dahil sila itinilaga ng Diyos para sa pangangasiwa ng templo ng Diyos. Kaya yung pari talaga ay nasa templo ng Diyos. Hindi businessman ang pari. Hindi, kasi ito yung itinilaga ang pari para sa templo ng Diyos, para mangalaga. Okay? So, yan, 10% sa Old Testament, doon nabubuhay ang mga pari at libeta o sino man yung manggagawa ng Panginoon sa templo ng Diyos upang masustain. Kaya ang pagsamba, ito, maintenance ng church. Yun yung pinaka-objective kung bakit may tithe sila noon. At ang pangako ni Yahweh, pagpalain kayo sa lahat ng inyong mabubuting gawa. Yan. May katumbas kasi yun eh. Hindi naman sinabi ng Diyos, magbigay kayo dahil obligasyon ninyo. Sa panahon na ginagawa natin ito, nangako ang Diyos, pasasaganain ko kayo, pagpalain ko kayo. Okay, sa programa ng ating simbahan, sa pledge envelope, meron diyang nakalagay, why we should give or tithe or pledge. Para saan po ba? So, sabi ng ating mga Committee on Stewardship, it is an act of thanksgiving to God. So, ang pagbibigay natin sa Diyos ay isang gawa para maipakita natin sa Diyos ang ating pagmamahal sa Kanya. Mahal niyo ba ang Diyos? Dapat nga, kung mahal niyo ang Diyos, mahal niyo ang simbahan ng Panginoon. Pangalagaan niyo ito. Diba? Sa panahon ng Jerusalem, sa mga Hudyo, napaka-banal ang templo ng Diyos na dapat pangalagaan. Kaya gold talaga. Gold ang ginawa nila. Atin, tiles lang. Sa kanila, gold ang ginawa nila. Dahil mahal nila ang Diyos. Ito yung symbolism na mahal mo ang Panginoon kaya nagbigay ka. Kaya tayo nagbibigay o nag-pledge sa ating Panginoon. Isa pa sa sinabi dito, nagbigay tayo hindi dahil obligasyon, hindi dahil gusto mo, kundi it is our obligation to God. Obligasyon ba? Kautusan ito eh. Implementasyon sa paano ni Moises. Kaya ang sabi ni Yahweh kay Moises, kung bakit kailangan nilang magbigay sa templo ng Diyos para maligtas sila. Ano bang ibig sabihin ng para maligtas sila? Protektado sila. Di ba sabi ni Malakias, hindi ko na bibigyan ng salot ang inyong mga pananim. Kaya protektado ang iyong pananim. Sa panahon natin ngayon, ano bang kayang seguridad ng Diyos sa mga taong nagmamahal sa Kanya? Yung trabaho ninyo, hindi kayo aalisin dyan. Yung pangako yan ng Diyos eh. Hindi kayo magkasakit, hindi kayo makaproblema. Kasi nangangako ang Diyos sa mga taong nagmamahal sa Kanya, sa templo ng Panginoon, at siyempre sa mga manggagawa ng Panginoon. Kaya huwag niyong kalimutan yan. Yung mga manggagawa ng ating Panginoon. Pangalawa, sa programa ng ating simbahan, kung bakit tayo nag-pledge, nag-tithe, nagkaroon ng love offering, it is an act of worship to God. So ang pagbibigay natin sa Diyos, it is an worship. Dahil, ano ba ang sabi dito ni Yahweh? Sa Old Testament kasi maraming foundation. Bakit ka magbigay? Bakit dapat ang tao magbigay? Doon nakalatag talaga yan sa panahon ni Moises. Dahil batas ito, polisiya sa panahon nila. Deuteronomy 16 to 17, sinabi ni Moises, magdadala sila ng handog tuwing haharap sa akin. Ito'y sabi ni Yahweh kay Moises. Then si Moises naman ang nagpahayag sa mga tao. Magdadala sila ng handog tuwing haharap sa akin ayon sa kanilang makakaya. Yan. Ayon sa kanilang makakaya. Ayon sa dami ng pagpapalang tinanggap ninyo mula kay Yahweh ng inyong Diyos. So hindi 10%. Pwedeng 10%, pwedeng hindi. Kasi ayon sa inyong makakaya. Now, bakit ba sinabi ito ng Diyos? Dahil nagsisimula pa lang sila eh. Nagsimula silang mag-build up ng templo ng Diyos, kaya obligatory ito sa lahat ng tao. Lahat ng tao ha.
Kasi kailangan i-build up nila ang templo ng Diyos sa Jerusalem. Malakyas 3:10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng aking tahanan. Yan. Yun ang pinakalayunin kung bakit tayo nag-offer, tayo nag-tithes, hindi po naniningil si Father, kundi obligasyon natin yan. At sabi niya, subukin ninyo ako sa mga bagay na ito kung hindi ko bubuksan ang mga bintana ng langit at ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Kaya ang tanong dito, binuksan na ba ng Diyos ang mga bintana ninyo at bubuhos na ng mga pagpapala? Kasi kung hindi pa, siguro hindi natin naibigay yung para sa Diyos. Malinaw naman na ibigay ang para sa gobernador and then ibigay nyo naman ang para sa Diyos. At nangako ang Diyos, pagpalain ko kayo dyan kung kayo naging tapat sa mga bagay na ito. Verse 11, yan, ito nang sinabi ko. Hindi ko rin hahayaang salantain. Yan, yung mga tapat na nagbibigay sa Panginoon, hindi ko rin hahayaang salantain ng mga balang, mga insekto ang inyong mga pananim upang mamunga ng sagana. Kaya nangako ang Diyos sa mga taong tapat dito. Sa panahon natin, trabaho na, hindi na nagtatanim Kakaunti na lang nagtatanim. Kaya kung kayo may trabaho, kung may profesyon ninyo, hindi kayo hayaan ng Diyos na masira yan, magkaproblema, o magkasakit, o masalanta ng malubhang problema sa daigdig na ito dahil pangako niya ng Panginoon. May matinding sinabi dito si Malakyas. Malakyas 3:8-9. And then, ang sabi niya, matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Medyo malalim yung sinabi ni Malakyas. Matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Anong sagot niyo? Ninakawan ba natin ang Panginoon? May sagot si Malakyas dito, ninakawan natin ang Diyos. Sa anong paraan? Paano ba natin ninakawan ang Diyos? Sagot dito ni Malakyas, ngunit pinagnakawan ninyo ako sa ikasampung bahagi. Pinagnakawan ninyo ang Diyos sa panahon na hindi natin naibigay. Sa church nga, di ba yung tithes? For example, meron kang 100 ngayon, meron ka lang karapatan sa 90 pesos. Yung 10, wala kang karapatan dyan sa Diyos yan. Kasi tithes 10%. Kung meron kang 100, yung 10 pesos sa Diyos yan. 90 lang ang may karapatan ka. Ngayon, kung kinuha mo lahat yan, ninakawan mo ang Diyos. Hindi ako nagsasabi na. Si Propeta Malakyas na nagsabi na pinagnakawan ninyo ang Diyos sa mga ikasampung bahagi at mga handog, hindi lang tithes, yung mga handog. At sabi niya, isinusumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnakawan ninyo. Yun ang pinaka-term na binanggit ni Propeta Malakyas. So, ibigay natin ang para sa Diyos. Kasi, yun nga, paano maging maganda ang kanyang templo kung hindi natin naibigay ang para sa Diyos. Okay? Malinaw naman yan, mga kapatid. Sa kautusan ng mga Hudyo, yan. Kasi, mga Hudyo naman yan, Father, tayo'y Kristiyano. Okay, Kristiyano tayo. Pero yun nga, kahit si Pablo nangangaral na merong karapatan ang mga manggagawa ng Diyos. Okay? Meron silang karapatang tumanggap kung ano ang naaayon para sa kanila. Kung sa Kristan, meron niya. Alam niyo ba sa ibang church, may bayad yung nagtutugtog monthly. May sahod yon. Pero sa atin, libre. Meron palang nagbibigay. Okay? So, kasi nga, meron silang karapatang tumanggap ayon sa kanilang ginagawa. Okay? Sa Hebrews 7:5, alam niyo sa kautusan mga Hudyo, bawal silang humarap sa Diyos na walang dalang alay o handog. Meron ba kayong handog dyan? Isa lang nakita ko kaninang may handog sa likod. Tita Darling, may dalang handog sa likod. Iba yung tithes, magkaiba yun Iba yung 10%, iba din yung handog. Kasi yung handog, mga bunga, yung gusto nyong ibigay sa templo ng Diyos. Yeah, di ba? O may nakatali doon. O nakabalot pa. So yun yung handog. At sa kautusan mga Hudyo, bawal silang humarap sa Diyos na walang dalang alay o handog para sa Diyos. Okay? Hebrews 7:5, ayon sa kautusan, ang mga pari
ay inutusang kumuha. Kaya ang panahon ngayon, ang mga pari ay may, ang tawag natin doon, meron na silang stipend. Kasi pag sinasabing salary, may buwis yan sa gobyerno. Pag stipend, yun ay para sa pari. So dito meron tayong term na stipend. Okay? Kasi ayon sa mga Hebreo, ang mga pari ay inutusang kumuha ng ikapo. Pag sinasabing ikapo, 10% mula sa mga Israelita. Ang pari na si Melchizedek ay tumanggap ng ikasampung bahagi mula kay Abraham. At yun, pinagpala niya si Abraham. So isa yan sa mga tradisyon. Hindi lang tradisyon, talagang ginagawa nila yan para sa templo ng Diyos, itong paghahandog. Kung sa Old Testament, 10%, sa New Testament, ay ayon sa iyong kalooban talaga. Hindi pwedeng maghandog ka sa Diyos na meron kang doubt na, ay sayang. Instead na matutuwa sa iyo ang Diyos, di ba merong naghandog sa templo ng Diyos, merong 5 centavo na naghandog, isang balo naghandog sa templo ng Diyos, 5 centavo. Yung iba naman, millions. Pero anong sabi ni Kristo? Pinalulugdan ng Diyos ang balong iyon. Kasi yun lang ang pera niya, ibinigay pa sa templo ng Diyos, yung 5 centavo. Ang ibig sabihin, natutuwa ang Diyos sa mga taong naghahandog ng masaya. Yung hindi nanghihinayang sa amount, dapat masaya. Hindi naman kailangan ng Diyos yung millions. Kailangan ng Diyos yung totoong paghahandog. Okay? So maganda po yan. Malinaw na kinalulugdan ng Diyos ang mga taong naghahandog na masaya para sa Kanya. So batas at kautusan ang pagbabayad, ang pagbuwis sa templo ng Diyos mula noon at hanggang ngayon. Kaya lang hindi na ipaliwanag ng maayos. Kaya yung interpretasyon ng ibang simbahan, naniningil na naman si Father, may contribution daw. Yun po ay kautusan mula pa noon at hanggang ngayon. Dahil pangangailangan sa kuryente, sa pagkain, sa mga manggagawa, sa maintenance ng church. Siyempre yung hostya, yung alak ay binibili yan. Doon din napupunta yung mga offering of pledge ninyo. So wag niyo isipin na lahat ay kay Father. Amount lang, allotment lang yung kay Father. Yung the rest, meron pa nga tayong 25% remittance sa diocese. So ang lahat ng income dito, meron ng 25% sa diocese, yung 75% ay dito sa mga magagawa at sa programa ng simbahan. Para maintindihan ninyo. Kasi ang ibang tao nagsasabi, yan, sobre na naman. Doble na naman ang sobre. So dahil po sa mga program at ginagawa ng church, hindi kasi tumatakbo ang programa ng simbahan pag walang budget. Dapat maunawaan na. Kahit sa simpleng gathering natin, family day, pagkain, gumagastos tayo, di ba? So, yun. Dapat maintindihan natin ang mga gawain sa simbahan ng Panginoon. Huwag ninyong isipin na contribution na naman. Isipin ninyo, ginagawa natin ito para mapaganda at papaayos ang pamamahala ng simbahan ng Panginoon. Amen. Amen. Sa pangalan ng ating Diyos, Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Sabay-sabay po nating sambitin ang